Hoy! Alright, welcome mga pare dito sa Paring RJ TV. Ako nga pala si Paring RJ. Kamusta po kayong lahat? At palakpakan muna tayo dyan. Nako, mga pare, meron lumalabas ngayon na si BP Sara daw ihaharap na si Mary Grace Beatos. No, nako, totoo kaya yan? Alamin natin yan dito sa pagpapatuloy ng ating programa. Pero bago tayo mag-umpisa, palambing naman sa inyo ha, palambing naman. Pwede ba ngayong mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes din ng ating mga videos kung may mga time pa kayo. Yung aking Facebook page po Paring RJ, tapos Paring RJ TV, syempre dito sa YouTube, at Paring RJ Banateros sa TikTok. Yan. Maraming salamat. Kung may time kayo, kung may time lang naman, pero kung wala tayong magawa. Waiting na lang ba ako sa inyong mga Anyway, syempre dito lang sa ating channel at sa channel ng mga Banateros na maglalabas tayo ng totoong balita at ide-debunk natin yung mga tarantadong nagpapalabas ng fake news. Kasi meron lumalabas sa fake news ngayon ay ihaharap na nga daw ni BP Sara itong si Mary Grace Beatos. Totoo po ba to? Sa palagay nyo, totoo ba ito? Nako. Game, umpisa na natin. Pero bago tayo mag-umpisa dyan mga pare, ito muna unahin natin to. Ito, nakita nyo ba yan? Yan ang itsura ng mga trapong politiko. Diba? Tapos, ang caption pa dyan ito ni Kiko Matching. Ano daw? Power sharing. Ano yan? Power Ranger ba kayo? Hindi. Ito yung style ng mga, alam mo yun, mga dilawang, galawan. Dilawan na public service. Kumbaga, usap-usap, transaction, tapos yan na. Ito na ang modern dilawan ngayon mga pare. Tingnan nyo yan ha. Tandaan nyo yung mga pagmumukha nito. Kasi ito si Zubiri na welcome Madam President. Ito na to bading. Masyadong sip-sip Hindi mga pare, ganito kasi yan. May problema na nga sa may majority, di ba? Nagkakaproblema na nga sa majority dahil nga dito sa mga desisyon nito ni Soto. So, may problema na sa majority, ilalagay nyo yung majority leader ulit? Maglalagay kayo ng majority na Senate President? Hindi, dapat magpalit na muna yan. Ipasok yan sa minority. Kasi mga walang silbi tong mga mga walang utak Hindi kasi kung iisipin nyo mga pare, nung kailan ba nagkaroon na matatawag natin na gumalaw yung flood control na yan? Kailan ba nag-umpisa yang gumalaw yung flood control na yan? Sino yung namumuno doon sino yung Senate President? Si Chis Escudero. Sino yung namumuno ang chairman ng Blue Ribbon? Si Marcoleta. So, doon nagsimula yung pagtakbo ng mga maaanomalyang flood control project na to, 'di ba? Nakita natin, nagulat tayo, nagulantang tayo, ang lalaki pala ng mga katarantaduhan ng mga to. Well, pinagyabang yan ng Pangulo, siya ang nagbunyag niyan. Okay, tama. Merong flood control project tayong ginagawa, 'di ba? Sinabi niya, hindi natin makakalimutan 5,500. Ngayon, nung umulan, ayan na. Tapos ipinaimbestigahan na ng nila Marcoleta, inumpisahan nila Chis Escudero. Ngayon, bandang huli, kalagitnaan, biglang pinalitan. Nito ni Soto at nito ni Lacson. Putang ina, sinong paniniwalaan nyo? Sinong masasabi natin na mas karapat dapat na maging Senate President at Blue Ribbon Chairman? Mamili kayo. Etong mga to, si Soto na taga-Itbulaga lang, komedyante at artista. Wala naman tayong problema sa artista. Tapos si Soto, si Lacson, si Pinky, na hindi daw siya bakla. Diba? Ewan ko kung abogado to, pero malamang hindi. Compare dito sa dalawang pinalitan nila. Si Escudero, tsaka sino pa? Diba? Si Lacson, si Marcoleta. Yung dalawang yun, abogado po yun ha. Pinalitan ng dalawang kulokoy. Sino lang ba ang abogado dito sa grupo na to? Hindi ko alam si Gatchalan kung abogado to pero ito si Kiko Matching, abogado daw yan. Compare doon sa minority. Sino yung mga abogado sa minority? Sino yung mga yon? Pia Cayetano, yung dalawang Cayetano. Sino pa? Marcoleta. Di ba? Puta, doon pa lang may 3 na kagad na abogado. Samantalang dito, sino kasama nyo? Si Risa? Si Risa na balat sibuyas na mahilig sampa ng kaso laban dyan sa mga vloggers. Si Pikuning Risa. Ayan ba yung Ayan ba yung gusto nyong maging Putang ina, sinasabi pa niyan.
kayang-kaya daw talunin si VP Sara. Anak ng putya, mangarap ka te. Anyway, hindi naman masama mangarap pero sa'yo, parang hindi karapat-dapat yung pangarap mo. Huwag ka nang umasa kasi ito malamang umaasa 'to, eh. Well, anyway, baka gusto ang mangyari diyan, eh, ganito naman kasi yan, eh, matalo meron silang pera dahil sa, campaign funds. Kanila naman na yan, eh. Nasa batas na yan, eh, kung magkano ibibigay sa kanila, kung magkano i-do-donate sa kanila, kung gagastusin nila yun, walang problema. Kung hindi, okey lang din. So, nasa sa kanila na yun. Kung matalo, basta may mag-sponsor sa kanila, eh, paldo pa rin sila. Kasi itong si Risa, alam ko matatapos na 'to sa ano, eh, sa 2028, eh. Hindi na yan, senador sa 2028. So, walang mawawala sa kanya. Tumakbo siya o hindi. Tumakbo siya, paldo siya. Hindi siya tumakbo, eh, wala na. O yan, ayan ang mga bagong trapo natin ngayon, mga bagong dilawang style. Eto yan. O, tignan nyo. Sino ba yung dalawang dilawan dyan? Ito yung dalawang Bano, si Kiko Matching at si Bam na nangunguha ng credit. Anyway, ito pag-usapan na natin 'to mga pare kasi may mga lumalabas-labas na balita ngayon na mga post sa social media na si VP Sara ay handa daw na ilabas yang si Mary Grace Piatos o pagpaliwanagin. Basta mga ganun. Ready na daw sila diyan. Pero alam nyo mga pare, ito kasi yung konteksto diyan, hindi po pwedeng pangalanan yung may-ari o yung Mary Grace Piatos. Hindi pa pwedeng i-reveal yung totoong pangalan niyan kasi nga confidential. So yan yung mga intel, yan yung mga assets na nagsasabi nung kung ano yung o nagbibigay ng information para matugis yung mga tarantado, yung mga NPA na yan. Sila yon. Now, pag binanggit mo yung pangalan ng mga yan at ni-reveal mo yung mga information ng mga yan, ng mukha niya, kahit pangalan lang o yung mukha, pag ni-reveal mo yan, putya, ayan ang tatargetin. Kaya yung Mary Grace Piatos na yan, code name lang yan. Nakatago yan. May totoong pangalan yan, pero ginagamit lang ito para pang-takip o pang-disguise para hindi sila maturo o hindi makilala yung totoong intel na nagbibigay ng information dyan sa OBP. So yan po ang konteksto niyan. Yan po ang ibig sabihin niyan mga pare. Kaya hindi po pwedeng malaman kung sino yan si Mary Grace Piatos. Ano ba? Tangina ang bobo naman kasi eh. Hindi ang bobo naman. Tangina ang bobo naman kasi simpleng paliwanag hindi magets eh. O alam nyo na siguro, alam naman nila na yun ang paliwanag doon. Ayaw lang nilang tanggapin. Dahil nga bad trip sila kay BP Sara o galit sila kay BP Sara kaya ayaw nilang tanggapin. Hindi. Dapat ilan yung Mary Grace Piatos na yan. Sabi pa ng isang pare, ang confidential funds ay public funds. Gago, di ba? Ay na napaka-bobo nyo naman. Sige, basic. Ayan ang pinaka-basic na paliwanag dyan mga para. Hindi na natin kailangan palalimin. Kaya nila nagbibigay o kaya sila naglalagay ng ibang pangalan o code name dyan sa mga intel nila para hindi puntiryahin yung intel na nagsabi ng information na kailangan ng OBP. Kaya ginagamit yung intelligence o confidential funds para doon sa mga information na ibibigay ng mga intel. Intelligence funds. Confidential means hindi po pwedeng confidential. Ganyan po ka-basic yan. So, yung ibang mga tanga dyan na pinipilit, ay, balik kayo grade 1. Hindi, ganun lang naman kasi kasimple yun eh. Yung confidential funds ba ng presidente, hindi naman natin pinapakilaman kasi we know that yung pondo na yon is confidential. So hindi natin pwedeng bulat-latin yan. Kahit napakalaki ng 4.5 billion. Billion po yun ha. Meron pa nga Maharlika funds yan na hindi na natin alam kung nasa na eh. Hindi natin inaano yun. Hindi natin pinapakilaman yan. Ang problema natin, bakit gigil na gigil kayo sa 125 million na confidential funds ni BP Sara pero tahimik kayo doon sa 4.5 billion na confidential funds ni Bongbong Marcos which is umabot ng I think 12 to 13 billion kung di ako nagkakamali yung intelligence fund na yan. So bakit tahimik kayo doon? Pero pagdating dito sa hindi naman natin sinasabing maliit yung 125 pero compare mo naman doon sa 4.5 di ba? Tapos tahimik kayo ang ingay nyo sa 125. Mas malaki ba yung 125? Anak ng putya, yun yung nakakabuisit sa mga tanga na to. Huwag nyong ipagpilitan na maging tama yung mga mali nyong ginagawa. Huwag nyong pagpilitang itama yung mga sablay nyong gustong mangyari.
sablay niyong ginagawa. Ano ba? Ganto na ba tayo katanga? Ano ba naman kayo? Papanoorin na natin 'to, nanggigigil ako sa inyo ha. May lumabas nga pong mga bali-balita na tila ho ang tema, handa kayong iharap daw yung Mary Grace Piatos. Ayun. May binanggit ba kayong ganon? Ano ho ba ang tumpak na inyong pagkakasabi? Mukhang na-misconstrue lang po. No? Salamat po sa opportunity para din malinawan ng ating mga kababayan. Wala naman po tayong sinasabing ganon. Ang sinasabi po natin ay handa nating harapin lahat ng aligasyon, na rin yung mga pasaring o aligasyon nila. Handang harapin ang aligasyon. Ibig sabihin, doon sa tamang forum. So, at least naman, kahit papano, buti na lang, sinagot nito ni Attorney Michael Pua na kasi malamang kumalat yan eh. Kumalat yan eh. Hindi natin mapapagkaila, meron sa ating mga kababayan na pag nakita yan, hindi na nagre-research, hindi na inaalam kung nasaan o kung totoo ba yun o hindi. So, share na lang sila ng share. Kailangan alamin po muna natin mga kababayan, mga pare, yung mga information na to, hindi lang basta tayo share ng share. Okay po ba yun? Okay. So ito yun, sinabi ni Michael Pua, ni Attorney Michael, na ano yan, hindi po namin ilalabas yung mismong Mary Grace Piatos. Hindi po ganon. Handa kaming sagutin yung mga aligasyon at yung mga binibintang nila laban sa OBP o especially dyan sa kay BP Sara Duterte. Dahil nga, lagi silang pinagbibintangan na hindi daw, misuse daw yung confidential funds. Kung tutuusin, naglabas na ang COA ng report patungkol dyan, di ba? So doon pa lang, medyo alanganin na itong binibintang nila pero pinagpipilitan at iniingay. Ganyan naman yan sila. Mas maingay, mas masaya. Yan ang style netong mga demonyong NPA na dilawan na loyalistang tanga yan. Yan ang yung mga pingtae, yan ang gusto nilang mangyari. Mas maingay, mas maganda. Laban sa Vice Presidente ukol sa confidential funds, I think nagkaroon lang po siguro na misconstrue lang po yung statement at nagpapasalamat naman tayo sa mga kaibigan natin sa media dahil yung mga naglabas ng ganun, I think napalitan na po no yung kanilang mga SOCMED cards. Okay po. So to correct it, wala kayong binabanggit na ganung pangalan o sino mang pangalan na ihaharap ninyo? Wala po dahil hindi po tayo i-discuss ng anything to do with strategy at the moment. Apo. Lalong-lalo na sa part ng defense, no? So ang ayan, tama rin naman 'yan. Hindi sila pwedeng, hindi yan sa issue nung kay Senator Bong na hindi sila pwedeng magbigay ng parang hint kung paano nila lalabanan yung akusasyon sa kanila. Kumbaga, eto doon na natin 'to pag-usapan sa tamang lugar. Hindi 'to pwedeng magbigay ako ng kasi pwedeng magbigay siya ng information na kung paano yung plano nila, paano yung gagawin nila. Malalaman ng kabilang kampo na anong gagawin? Haharangin, aatakihin, gagawa ng paraan para hindi matuloy. So, kailangan itago nila yan. So, nakatago yan, doon na lang nila ilalabas sa tamang lugar. Ang manilaw lang na sinasabi natin ay handa ang defense team at handa din ang Vice Presidente siyempre na harapin at sagutin lahat ng mga paratang laban sa kanya. Kasama na rin ang confidential fund at syempre yung mga lumalabas na ng ilang buwan or in fact more than a year na lumalabas na mga ginagamit daw na pangalan. Yan ay sasagutin pero wala po tayong sinasabi na palalabasin natin kung sino mang tao. Okay. Pero sa pag-check ko po online, Attorney Michael Powa, sir, mukhang ang mga headlines pa rin po, although na-publish ito siguro mga 18 hours ago, sabi dito 11 hours ago, 1 hour ago dito. Let me just state an example, Sara ready to reveal Mary Grace Piatos if impeachment trial proceeds. Meron din pong isa pa dito na Sara Duterte ready to face impeach complaints to identify Piatos. May mga ganun po, So, once again, we would like to clarify. Yan huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan, mga pare baka i-share nyo rin yan. Ako po. Hindi kasi itong mga mainstream media din naglalabas din ng mga fake news Putain ng mga to hindi po totoo yan malinaw. Sinabi ni Attorney Powa. Attorney? Opo. I thank you for the opportunity to clarify that matter. So again, wala tayong sinasabi ganyan and that's why
nakiusap na tayo, no, doon sa mga naglabas ng ganyang inaccurate headlines na itama, no, at wag i-sensationalize yung issue. At mukhang sumunod naman kung meron pang nakapost po, siguro maganda na rin na nakapag-explain tayo ngayon para nang ganun hindi magkaroon ng disinformation or fake news at malin lang yung ating mga kababayan. Okay. So, ang eksaktong gusto ninyong sabihin, paulit-ulit man tayo pero mas maigi na po yung madiin at malinaw. Ang inyong gustong isagot sa bagay na yan, Attorney, go ahead please again. Opo, it's just as well as the defense team is ready, no? Pagdating dito sa dalawang impeachment complaints, and we are ready to address all those allegations para naman po mapakita natin sa ating mga kababayan na baseless po yung mga accusations ng katiwalian laban sa Vice President. O yun. Yung mga pare, hindi naman tayo against dyan o yung kampo ni BP Sara sa impeachment. Hindi naman Wala naman silang sinasabi na parang yung kagaya kay Marcos na bakit? Bakit ipapa-impeach si Marcos? Wala naman siyang ginagawang masama. Di ba? Tignan nyo yung kampo na BP Sara na ready kami na. Pag nagpatuloy ang impeachment, ready kami na sagutin niya, ready kami na harapin yan, okay sa amin, walang problema. Unlike doon sa sa statement ni Auntie Claire, di ba? Yung kahapon. Sabi niya, masaya ang Pangulo. Kasi hindi natuloy. Puta, masaya talaga yan. Kasi pag natuloy yan, katapusan nyo na. Di ba? Yun medyo nabunutan siguro sila ng tinik dahil hindi na magtutuloy ang impeachment na yan ni Bongbong Marcos. Unlike dito kay BP Sara, kahit ready kami dyan harapin yung mga akusasyon at yung impeachment na yan. Sasagutin natin yan lahat sa tamang lugar. O yun ang maganda, di ba? Pero dito sa kabila at nagtataka nga rin tayo siguro itong makabayan, baka tanim impeachment din to. Kasi binasura na yung impeachment ni Bongbong Marcos at patay na nga daw yan. Si Bongbong. Yung impeachment ni Bongbong Marcos, sorry. Patay na daw yung impeachment ni Bongbong Marcos. Hindi si Bongbong Marcos ang patay, mga pare. Hindi natin gusto yan. Si Bongbong Marcos, yung impeachment niya daw, patay na. So wala na daw yan. Sinong in-interview nila? Sinong ng ilang media? Tignan nyo kung sino. Ayan ang putang ina, yung hindi nanalo. Ayan ang ini-interview nyo, yung mamang pastor na hindi naman nanalo pero nakaupo. Yung pastor na parang hindi pastor. Repent. Gumaganong pang gago. Tigil-tigilan mo kami. Bakit kasi ang dami naman pwedeng interviewin dyan? Ba't ito pa ini-interview nyo? Naggawa kasi ng eksena to yung nag-walk out. Nakala mo talaga tanga Anyway, tanga naman to. Nag-walk out di ba? Kala mo astig mag-walk out ako. Wag ka na Sino ba naman? Ngayon lang ako nakakita na nag-walk out na nagpaalam. Di ba dapat mag-walk out ka lang bigla kasi nga ayaw mo sa nangyayari? Hindi siya nagpaalam, hindi, mag-walk out ako. Para nga naman, ma-focus siya ng alam ko na yan Para ma-focus siya nung camera, kailangan magkasalita muna siya. Hindi ako payag dyan kasi ganyan. Mag-walk out ako. Focus yung camera sa kanya hanggang pag-alis. Pero nakangiti si Gago, di ba? Ito lang yung nakita ko si Abante na nag-walk out, na nagpaalam at nakangiti. Saan ka nakakitang nag-walk out? Kaya nga nag-walk out kasi hindi mo nga gusto yung, halimbawa, yung usapan. Mag-walk out ako dyan, hindi ko gusto yan. Walk out ako dyan. Hindi lang ba't ka magpapaalam pa? Tapos nakangiti. Utang ina, nag-walk out ka na, nakangiti ka pa. Para saan yun? Kaya kadramahan yung sinasabi nito. Ewan ko, ba't nyo ini-interview yan Tama. They have been dismissed in the committee. So wala nang pinaryo. Ang hinihintay na lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. So malinaw yun. Ayan. Para sa inyo, kung binasura na. Di yan ko. Binasura na yan ng committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, okay. So ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is we will Ang kapal ng mukha, no? Ewan ko kung kayo rin ba nakakapalan sa mukha nitong gago na to. Hindi naman siya nanalo, di ba? Hindi ka naman nanalo. Talo ka. Pero dahil dun sa technicalities kuno, na yung isang kalaban mo na matagal nang nananalo dyan na konsehal, putya, biglang naging ibang lahi. Kaya ka nakaupo dyan.
So hindi tao, hindi mga Pilipino, hindi yung kalugar mo dyan sa Maynila ang nagpaupo sa'yo dyan, kundi yung COMELEC. Kasi hindi ka nga nanalo eh. Dapat nga yan merong nakalagay nga yan sa hindi ko sure pero alam ko may nabanggit ako niyan no, na binasa natin, nakalagay sa Constitution na pag hindi ka nanalo, yung na-disqualify yung nanalong congressman, ang gagawin dyan, magkakaroon ng snap election, mag-uulitan, may tatakbo na iba. Oh. Tapos ikaw, hindi ka nga nanalo. Mali nga yung pagkakaupo mo eh, di ba? Tapos ang lakas-lakas pa ng loob mo, nasisiga-siga dyan, magsasalita dyan, magwo-walk out, na para kang tanga, tapos may pa-interview ka pa. Hindi, ang kapal lang ng muka, di ba? Ang kapal lang muka. To the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi na mananalo yan. Wala na. But It's is good this- as dead. Is this something Tanginan that you to. have already Ayaw pa yung- expected? Demonyo no? Ayaw mo ma-impeach si Marcos? Bakit sir? Nakatanggap ka ba di umano ng maleta? Nakatanggap ka ba ng bayad kaya hindi ka ayaw mo ma-impeach si Marcos? Pakisagot lang. Tatanong lang naman tayo Question mark po yan Di umano nakatanggap ka ba ng pabuenas? Ganon? Pakimkim? Kaya ikaw ayaw mo ma-impeach yan si Bongbong Marcos. Putang ina, kitang-kita na natin lahat Yung mga ordinaryong Pilipino, kitang-kita na yung kademonyohan ng administrasyon na to Pero kayong mga kongresista, kayong mga congressman na demonyo rin, ayaw nyo. Siyempre, kapwa nyo demonyo Na-expect ko na yan noon pa I mean, in fact, nung I was interviewed, sabi ko, hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Masaya kayo ngayon. Masaya kayo kasi nga hindi nagtuloy yung impeachment, yung pangatlong impeachment ni Bongbong Marcos. Yun dun nga kala Chavit Singson, kala Mike Defensor. Hindi nagtuloy kaya kayo nagkakaganyan kasi ang unang nangyari diyan, yung nag-endorse okay naman. So hindi tinanggap nung Solicitor General dahil wala daw siya, ayaw tanggapin ng opisina dahil nasa Taiwan daw. Ewan ko, sa China ba? So kaya hindi tinanggap. Ngayon, pagdating nung Monday, umurong yung isang walang bayag na kongresista. Biglang umurong. Biglang umurong dun sa endorsement. So hindi na nila mapapasa yan kasi wala nga silang endorsement. Nasa na yung kongresista na yun? Ewan ko, baka nagpapahinga siya. Tangina na, ang angas-angas mo maglabas ng mga lista-listahan Tapos, nung eto na yung impeachment ni Bongbong Marcos, bigla kang umurong. Ayun ang problema natin. Putangina, ang tatapang nyo magsalita. Pag nagigipit na kayo, wala na, nananahimik na, urong na dila. Atras muna tayo. Kasi si Mami sa inyo. Pagkat nakikita ko, binabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read the charges on the sufficiency in substance. Wala. Walang mukha mo, gago. Wala talaga kahit anong gawin mo, wala It's all hearsay. Of course, allegations yan, no? And sabi nila, hindi naman pag-uusapan yung mga talagang katotohanan yan, authenticated records niyan, kapag dumating na yung talagang sa plenaryo at dumating na yan sa Senado para pag-usapan at talakayin na yan. Pero hindi Sa committee pa lang. Sus, ewan ko sa inyo. Kaya nga eto 'di ba? May nakita ba kayo, yung sinabi ko rin kahapon, may nakita ba kayo mga pare na ganito na pinag-usapan yung impeachment ni BP Sara noon? Wala naman kayo nakita, 'di ba? Talagang pagka ng impeachment, usap-usapan si Franz Castro impeachment. Ganon, bigla nang ayun na, putang ina, may impeachment na. Na hindi naman nagkaganto-ganto yung mga ginagawa nila, yung butuhan. Walang ganyan. Diretso na kagad doon. Putang ina, kaya pinaspas di ba? Tapos ganito pag si Bongbong Marcos, na alam naman natin, nakitang-kita ng mga Pilipino yung kagaguhan. Putang ina, biglang kayong ganyan, walang substance. Hindi lang dapat elegasyon ang pag-uusapan dyan. There should be authenticated records. There should be evidences. There should be factual evidence that should be shown to us.
Oo. Kung Benny, si Chicky Verhel po ito. Kung Yes. ang problema po ay kakulangan sa ebidensya o maybe in this case walang ebidensya, sa tingin po ninyo, ano po ang tingin nyo sa idea na dapat hindi outright dismissal? Instead, magkaroon dapat ng masusing pag-iimbestiga? Alam mo, totoo lang, masusi na nga yung binigay namin eh. Hindi, masusi na yon mga pare, mga kababayan. Napanood nyo ba yan? Masusi na yan. Parang kayo naglulukuhan lang dyan eh. Hindi masusi yan, sir. Tigilan mo bumoses kasi hindi ka naman nanalo eh. Ang hilig mong bumoses. Parang ikaw yung mataas dyan sa Congress. Utangin na pag nandiyan ka, kala mo ano ka eh. Nanalo ka eh. Hindi ka naman nanalo ah. Pilingero yarn? Ha? So kind to the endorsers of the complaints, di ba? I mean, ako, gusto kong tapusin na ito dahil wala man talaga mangyayari. Sabi ko nga, it's an exercise in futility. That's why I walked out. You know, it's actually a waste of the people's money. Wala talaga mangyayari kahit na Ikaw din, waste ka rin. Waste yung kasi Pilipino ang nagpapasahod sa iyo eh. Kung tutuusin, hindi ka dapat pinapasahod kasi hindi ka nga nanalo. So yung pera ng taong bayan, nasasayang din sa pagpapasahod sa iyo kasi wala ka namang kwenta. Wala kang bilang. pang gawin yan. I believe that all of the members of the Committee on Justice have been set na talagang patayin na itong impeachment laban sa ating Pangulo. Kinang ina mo, gago ka. Yan ang masasabi ko sa iyo. Ang lakas ng loob magsalita eh, wala namang ano diyan. Hindi ka nga nanalo, di ba? Magsasalita ka dyan. To. Kaya ang daming gigil sa tarantado na to. Ewan ko, yung mga parokyano nito, okay pa ba sa kanya? Diba? Hindi nanalo yan eh. Kaya mga pare, ito yun. Abangan natin yung impeachment ni BP Sara kung tumuloy yun. Di ba? Meron silang pinasang impeachment. So malamang itutuloy nila yan. Gagawa na nila ng ganyan kasi ginawa nga yung due process kay Bongbong Marcos. Unlike kay BP Sara noon, walang due process, rekta-rekta na. Kaya nga nainis yung Senate di ba? Ano ba yan? Ba't ang bilis? Bakit ganyan? Nagmamadali ba kayo? Minadali nila kasi matatapos na yung session nung nakaraan taon, di ba? Tama, nung nakaraan taon. Kaya mag-a-adjourn na yung Senate. So binabadali nila para pagdating ng 20th, maimbestigahan na yan sa 19th Congress, tatawid yan sa 20th Congress. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yon. Pero sabi nga ni Senator Tolentino noong time na yon, alam nyo, hindi yan magtutuloy kasi lahat ng pending matters in the 19th Congress, hindi pwedeng tumawid yan ng 20th Congress. So ang gagawin nila, magpa-file ulit sila ng panibagong impeachment para magtuloy. Ano nangyari? Di ba pinipilit nila, minamadali nila, kaya nagalit siya. Ba't kayo namamadali? Sabi ni Senator Cheese. Di ba? Kung nagiging sunod-sunuran kayo dyan kay Romualdez, ibahin nyo kami dito sa Senado. May sarili kaming utak dito. So yun na, nagalit na. Kasi the name that you cannot be mentioned, ayan na siya. Diba? Tama naman yung sinabi. Kasi ang yun, binanggit niya ni Senator Tolentino doon sa mismo, binasa niya sa Constitution mismo. Nasa Constitution niya na hindi pwedeng tumawid yung mga pending matters. Kaya ang bill, lahat ng gustong ipasang batas na hindi matatapos ngayong 19th Congress, hindi yan po pwedeng tumawid sa 20th Congress. Kaya ang gagawin ng mga hindi napasang batas, magpapasa ulit sila, magpa-file ulit sila, magbibigay ulit sila ng kanilang bill. So ganun lang daw yun. At nasa Constitution yun. Kaya nga, ang sabi ng Supreme Court, yung ginawa nga dito sa impeachment ni BP Sara, unconstitutional, di ba? Palakpakan. At sinasabi ni Soto na hindi daw yun, mali daw yung nagdagdag daw ng proseso. Abogado yarn? Abogado ka, Soto, para magsalita ka ng ganyan? Putang ina mo. Huwag ka nang papansin, masyado kang papansin, wala ka nang putang ina, lalabanan mo yung mga matitikas na abogado, matitinik na abogado. Putang ina, samantalang ikaw, saan ka graduate? Nag-ano nga nila, One Bull University. Hindi. Tapos may mga, ewan ko kung totoo yung statement niya na matagal na daw siya sa Senado at alam niya daw yung galawan sa Senado. May sinabi nga siya sa interview na, ayoko, hindi, alam ko kahit saan ako ilagay sa Senate. Kabisado ko na tong Senate. Tangina, kaya pala butata ka kay yumaong Senator Miriam Defensor, di ba? Miriam Defensor Santiago. Kaya pala butata ka, kaya pala umiiyak ka, putang ina mo. Masalamat kayo, wala na si Madam Miriam kung nandiyan pa yan, tapos kayo lahat dyan. Butangin na ninyo. Buta talaga kayo. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin.
Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share kung mayroon kayong time. Pag wala naman, okay lang. Wala naman sa akin. Maraming salamat sa mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. See you all tomorrow.